ka ba? May napupusuan ka na bang bagong leader ng ating bansa? Tandaan, ang matalinong pagboto ay daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kaya sa papalapit na eleksyon 2025, maging mapanuri at responsableng botante. At upang paalalahanan tayo sa mahahalagang alituntunin para sa eleksyon, narito si Atty. Juvencio G. Balangkit, Assistant Regional Election Director ng Commission on Elections, National Capital Region. Magandang araw sa inyong lahat. Narito kami ngayon para ipaliwanag at ibigyan diin ang mga magagandang paalala para sa darating na halalan. Unang-una, nais kong ipabatid sa lahat na sa darating na halalan sa May 12, 2025, ito ay pang-anim na automated election. So, automated election, ibig sabihin, ito ay merong gagamiting makina at merong automated ballot na gagamitin tayo. Ang pagboto ay sa pamamagitan ng pag-shade ng mga oval na katabi ng mga pangalan ng mga kandidato. At ang iipon or pagsasagawa ng ating election results ay sa pamamagitan ng makina na rin. At ang paglipat ng resulta papunta sa mga canvassing at sa mga servers ay sa pamamagitan ng transmission or electronic transmission. Okay? So, ito po yung ACM or Automated Counting Machine na gagamitin sa halalang ito. Unang-una or for the first time, ngayon lang gagamitin yung ACM sa halalang ito. Kasi bago yon, ang ginamit natin sa 2016, 2019, at saka 2022 ay ang VCM or Vote Counting Machine. At nung namang unang automated election, ang ginamit natin ay ang PCOS, kung naalala nyo yun. PCOS is the Precinct Count Optical Scanner. Nandiyan po ang PCOS. So naalala nyo yun, 2 beses na ginamit ang PCOS, 3 beses na ginamit yung VCM, at ngayon ay sa unang pagkakataon ay meron tayong gagamitin na bagong makina na tinatawag nating ACM. Okay? So ano ang iboboto ba natin sa halalang ito? Tandaan natin na ang May 12, 2025 elections ay isang midterm elections. At wala itong pampanguluhan at pangalawang pangulo. Kaya ang iboboto lamang ay senador or 12 senators at of course isang party list at governor, isang vice governor at mga board members. Sa mga lokal naman, sa mga bayan-bayan at sa mga lungsod, isang mayor, isang vice mayor, isang congressman or member of House of Representatives at mga members ng Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod. Ang COMELEC sa ngayon ay nagsasagawa ng mga information drive sa lahat ng panig ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagdadala mismo ng ACM machine doon sa mga botante sa mga barangay upang i-demonstrate kung paano ito gagamitin. Nakita nyo naman, yung ating ACM ngayon ay doon sa mga kumpara doon sa VCM ay maraming pagkakaiba. No? Yung screen pa lamang ay dati mga 6 inches lang, ngayon ay 14 inches screen, yung LCD screen. Tapos ang lalagyan niya ay merong isang hard case imbis na nakalagay sa isang box. Yung battery niya medyo malaki dati. Ngayon, maliit na lang, parang halos cellphone lang, no? Na mayroong indicator kung gaano pa katagal ang battery. Remember na ang battery na ito ay pwedeng tumagal ng lampas ng 14 hours. Ibig sabihin, kahit brownout sa isang lugar sa araw ng halalan, pwedeng magtuloy ang botohan. At itong makina na ito, meron ditong privacy screen sa gilid, privacy panel para hindi makita ng mga tao, kung sino man, mga watcher, ang iyong binoto. Siyempre, ang botohan kasi ay secret balloting. Okay? So, yun po yung ating halalan. It's an automated election in 2025. Okay? Pang-anim na po to. So, sanay na tayo sa automated election. Kaya, alam ko na alam nyo na paano ang isang automated election. Pagdating ng hating gabi, meron na tayong mayor, meron na tayong vice mayor, meron na tayong congressman,
at meron na tayong mga members ng Sangguniang Bayan at Sangguniang Panlungsod. Within a week, sa ating experience, ay meron na rin tayong governor, may vice governor, board member, at ang ating mga senador at party list representatives. Okay. So, yun po yung sistema ng magiging halalan natin. Ngayon, paano ba mga kampanya? Mga pangampanya sila, pwede sa media or pwede sa mga public rally o kaya pwede silang mamigay ng mga pulyetos, no? Mga leaflets, kung maglalagay man sila ng mga banner, tarpaulin, pwede rin, no? Pero ang size nun, dapat alam ninyo, no? 8.5 by 14 kung bond paper size yun yung ginagamit nila. Pwede nilang gamitin sa pangampanya. Pwede rin silang mamigay ng mga stickers, no? At kung ano-ano pa during the campaign period. Ito yung panahon na ang mga botante ay binibigyan ng impormasyon tungkol sa kanilang kwalifikasyon. Okay, pwede rin silang magpalathala sa media. Kaya lang, ang lahat ng ito, dahil may gastos, kailangan nilang isumiti sa COMELEC kalaunan kung magkano ang kanilang nagastos para sa kampanya. Remember na sila ay mayroong limitasyon sangayon sa ating Fair Elections Act na kung magkano lang ang kanilang dapat gastusin sa isang halalan. So, limitado rin. Kahit marami kang pera, mayroong batas na nagsasabi na hanggang dito lang ang pwede mong gastusin sa isang kampanya. Okay? So, punta naman tayo sa pagboboto. Mahalaga ito dahil una-una, marami tayong mga first-time voters. So, dapat nilang malaman kung paano magboto. Paano ba bumoto during an automated election. Okay? So, unang-una, saan sila dapat bumoto? At ba't kailangan naming bumoto? Kailangan nyo because that's part of your democratic right, as part of your governance, na kayo ay dapat kasama doon sa pagpipili ng mga taong manunungkulan sa bayan. So, paano kayo boboto? At sino ang dapat bumoto? Yun lapang pong nasa listahan ng COMELEC na umabot sa pagpaparehistro ang pwedeng bumoto. Kung wala kayo sa listahan, kahit kayo ay kwalipikado, ay hindi kayo makakaboto. Pero pwede kayong makaboto sa mga susunod na mga halalan. Halimbawa, sa susunod na halalan ay ang barangay and SK elections. So, paano ang pagboto sa automated election? Kayo ay bibigyan ng isang balota na mahaba, no? 26 or 27 inches na balota. At ang front page niyan, nandyan ang senators, nandyan yung governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, congressman, at saka yung mga sangguniang panlalawigan, at saka sangguniang bayan at sangguniang panlungsod. Sa likod naman yung party list. Paano mo sasabihin sa machine na ito yung gusto kong iboto? Ito ay sa pamamagitan ng pag-shade. Pag-itim ng mga oval na katabi ng pangalan ng mga kandidato na nakasulat o nakasaad doon. Bibigyan kayo ng marking pen, huwag nang gamitin yung sarili nyong ballpen dahil merong ibibigay na marking pen ang COMELEC sa araw ng halalan. Gaano kadami ng ink or tinta ang dapat ilagay sa loob ng oval? Ang ating advice ay i-shade nyo fully shade the oval. Pero ang makina ay pwedeng magbasa ng inyong boto kung at least naitiman ninyo ang at least 15% of the oval. So, X, no? Pwedeng line or half of the oval. Pero ang advice natin is buo na natin ilagay ang ating ang pag-shade ng ating oval. So, paano ba ang pagboto? Paano ang pagproseso? Siguro naman alam na natin, no? Kukuha kayo ng titingnan yung pangalan ninyo doon sa listahan ng nasa labas ng pintuan ng inyong polling place or polling place kung saan kayo boboto, saan kayo naka-assign. Pag natukuhan nyo na yung pangalan nyo, pupunta kayo sa electoral board at sasabihin, ma'am, ito yung number ko doon sa labas. Bibigyan kayo ng balota na malinis at titingnan muna ang inyong daliri kung ito ay merong indelible ink na. Pag meron na, hindi na kayo boboto dahil ito ay indikasyon na bumoto na kayo sa ibang lugar. Okay? So, pag wala naman, bibigyan na kayo ng balota at bibigyan na kayo ng instruction sa pagboto at babalik na kayo doon sa voting area hanggang sa kayo na ay pumunta sa makina para
ipasok ang inyong balota. Then babalik kayo sa electoral board para lagyan kayo ng indelible ink sa katunayan na kayo ay nakaboto na. Anong oras ng pagboto natin sa darating na halalan? Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dire-diretso yun. Pero sa unang pagkakataon, ang COMELEC ay magsasagawa ng, for the first time, no, ng early voting hours. Para kanino? Para sa vulnerable sectors. Person with disabilities, senior citizens, and heavily pregnant women at mga assistors nila. Anong oras sila pwedeng bumoto para sa kanila? 5 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock. So, early voting hour or early hour voting, 5 to 7. Then, ang regular voters, 7 to 7 in the evening. So, yun po yung oras ng botohan. Kung hindi nakaboto yung person with disability sa kanyang early voting hour, pwede pa rin siyang bumoto dito sa regular voting hour. So, maliwanag na pwede pa rin bumoto. Siyempre, ang layunin ng COMELEC ay makapagboto ang lahat ng mga botante na nasa listahan. Tandaan, karapatan ng bawat Pilipino ang bumoto, kaya dapat sila or kayo ay pumunta sa mga presinto upang bumoto. Okay. So, pupunta naman tayo sa tamang pag-shade. Gaya ng sabi ko kanina, fully shade. No? Hanggat maaari, huwag paglaruan ang balota, lagyan ng mga marka kasi hindi ito maaring dahilan. Maging dahilan na hindi tanggapin ng makina ang inyong mga balota. Saan ba ang voting center? Saan kayo boboto? Saan kayo pupunta? Doon sa voting center na naka-assign sa inyo. Paano nyo malalaman ang voting center ninyo? Pwede nating itawag o puntahan sa ating mga tanggapan ng COMELEC kung saan kayo nakarehistro. Paano malalaman kung saan kayo nakarehistro? Meron doon nakalagay kung anong presinto kayo. At doon sa paaralan o anumang voting center, doon kayo pupunta sa araw ng halalan. Ang mga voting centers ay kadalasan mga public schools. Pero mayroon din mga pagkakataon na private schools ang ginagamit ng voting centers. Meron din mga clubhouse, basketball court, or government centers. Yun yung mga ginagawa nating voting centers. Ina-assign yan sa inyo, di ba? Ngayon, meron din tayong tinatawag na voting in the malls. So, mall voting. Doon lang yun sa mga naka-assign specific na mga malls at yung malapit na mga barangay doon sa malls ang ating nilipat ng mga ng rehistro doon sa mall. Pero tandaan, hindi lahat ng tao pupunta sa mall at doon ka na lang boboto. Dapat ay pinaalam sa iyo ng COMELEC na ang iyong pagboto or ang iyong voting center ay nilipat sa mall. Otherwise, hindi ka pwedeng makaboto sa mall sa gusto nyo lang. So, inilipat yan. In fact, ang iba niyan ay talagang kinonsulta at binigyan kayo ng notice, individual notice na lipat na ang inyong voting center doon sa ating malls, no? SM, Robinsons, Ayala Malls, no? So, yun yung mga ating mga malls na nag-participate sa ating mall voting. Sa ngayon, may mahigit 50 ang mga malls na magpa-participate sa darating na halalan at doon na po yung kanilang mga voting centers sa mga specific na presinto or barangay. Okay? So, yun po yung mga malls. Ngayon, doon sa mga sa araw ng pagboto ay meron tayong tinatawag na emergency accessible polling place. Yun po ang tawag natin dati. Ngayon, ang tawag natin diyan ay PPP or priority polling place. Para saan yan? Para po sa ating mga vulnerable sector voters. Sino-sino yan? Senior citizens again, person with disabilities, heavily pregnant voters na gustong bumoto na diyan na lang sa ground floor ng kanilang voting center. Di na sila aakyat doon sa second floor, third floor. Pwede silang bumoto na lang diyan sa priority polling place or PPP. So, isa pong para yan sa pagbibigay ng ating ng COMELEC ng kahalagahan ng karapatan ng mga vulnerable sectors upang bumoto. Ang ating mga other members of the vulnerable sectors, yung person deprived of liberty, meron din silang botohan.
no? Kaya lang wala silang makina doon sa detention facilities, pero sila ay boboto rin. Kinukuha ang balota nila sa voting center ng support personnel ng COMELEC, then dadalhin sa detention facility. Nandoon merong kawani ang COMELEC na magsasagawa ng pagboto ng ating mga person deprived of liberty. Pagkatapos nilang bumoto, ibabalik lang din ang balota doon sa presinto o voting center kung saan sila nakarehistro. So lahat po, pati ang ating indigenous peoples, meron din silang karapatan bumoto at meron din mga special polling places for them. So yun po yung tungkol sa pagboto. Tandaan natin, kayo ay nakarehistro, kaya dapat kayo ay bumoto. Sayang ang inyong pagpaparehistro kung hindi naman din kayo magpupunta sa inyong presinto sa araw ng halalan upang bumoto. Karapatan nyo yan, kaya dapat pumunta tayo. Ginagawa ng paraan ng COMELEC ang lahat upang lahat ng mga Pilipino na kwalipikado at rehistrado ay makaboto. At para lang sa inyong kaalaman, yung ating mga kamag-anak, kababayan na nandoon sa abroad na nagparehistro bilang overseas voters, ay meron din tayong botohan doon. Okay? Paano sila boboto? For the first time, again, ang COMELEC ay merong tinatawag na internet voting for them. So, online voting for the members of the voters or overseas absentee voters. So, sa lahat ng ating post except sa 76 na post worldwide, meron tayong internet or online voting. At yung iba naman, na 17 na natitira na post ay merong botohan na gaya rin ng sa atin using the automated counting machine. So, this is the inclusive policy of the COMELEC na inaabot lahat para makaboto sa mga halalan. Ang mga overseas voters natin dati, ang problema nila ay hindi sila nakakapunta o sa mga kanilang mga voting center doon sa embahada. Kaya ginawa ng COMELEC for the first time, meron tayong online voting for them. So meron tayong mga programa for the person with disabilities, for the vulnerable sectors. Meron tayong programa for the overseas voters natin. Okay, so para sa kaalaman ng lahat, meron tayong tinutuloy pa rin ng COMELEC ang kanilang sigasig upang mawala yung pagbibigay o pamimili ng boto ng ibang mga tao, no? Kandidato man o supporters. Ano bang masama sa pagbibigay daw o pamimili ng boto? Hindi nabibigyan ng karapatan or freedom of choice ang mga botante. Kung siya ay mayroong konsiderasyon, no? Or consideration or pangako na ibibigay sa kanya para bumoto sa isang kandidato. So meron tayong committee sa kada bayan, sa kada rehiyon, sa kada lalawigan at tinatawag natin Kontrabigay Committee. So ito yung mga magsasagawa ng mga panguhuli, investigasyon at pag-prosecute ng mga taong lumabag, no? Dalawa, pati yung nagbibili ng boto at saka yung nagpapabili, no? The vote seller and the vote buyer. So sana po maiwasan na totally or mawala na totally ang pagbibili ng boto upang sa ganun ang mga ating mga botante ay makaboto ng talagang kung sino ang kanilang gustong iboto ng mga kandidato. Okay, so dito naman tayo sa mga natitirang mga activities ayon sa ating calendar of activities. Nagsimula na po ang election period noong January 12 at tuloy-tuloy na itong election period hanggang June 11. Tuloy-tuloy po yung ating election period. So meron tayong mga checkpoints na sinagawa sa mga iba't ibang parte or lugar sa Pilipinas at lalo na dito sa National Capital Region. At sabay-sabay po sila nung alas 8 ng umaga nung January 12 na nagkaroon ng mga checkpoints, no? Ito po yung kick-off ng ating checkpoints, no? Ito po ay dahil doon sa simula ng election period. So meron na po tayong gun ban,
So, bawal na po magdala, carrying, burying, and transporting guns and deadly weapons. Okay? So, ito po yung mga prohibited acts na basic, no? Bawal din yung pag-transfer ng mga empleyado sa civil service. Bawal din ang pag-transfer or detail ng mga tao sa civil service without the approval of COMELEC. Okay? So, checkpoint, nakita nyo naman siguro, no? Tandaan natin na ang checkpoint ay sinasagawa ng COMELEC in coordination with the election officer of every municipality. Meron po yan silang proseso at meron po silang notice na binibigay sa COMELEC kung saan at kailan ang mga checkpoint na sinasagawa sa iba't ibang lugar sa kanilang jurisdiction. At ang layunin yan ay pangkalahatan ay magiging mapayapa ang isang halalan. At dapat mapayapa yan kung walang mga baril na nasa labas. Kaya meron tayong mga checkpoint dahil meron tayong mga sinisiguro na walang tao na nagdadala ng mga baril sa mga panahon na ito. No? Kahit sila ay merong mga permit to carry, sa ngayon ay hindi na sila pwedeng magdala ng baril maliban na lang kung sila ay member ng law enforcement agencies na nagsumiti na sa COMELEC ng listahan o kaya sila ay mga civilian na binigyan ng authority ng COMELEC upang magdala ng baril, no? Gaya ng mga tao na merong mga banta sa buhay, pero may mga proseso yan. Threat assessment from the PNP, sinisiguro yan na meron silang dahilan upang pagbigyan ang kanilang petition or request for the issuance of certificate of authority to carry firearm during the election period. Mahalaga talaga na ang isang halalan ay mapayapa upang sa ganun ang mga tao ay makapagsagawa ng isang halalan na malinis. At ang mga botante ay pupunta sa kanilang presinto na walang pananakot at walang violence sa kanila upang sila ay bumoto para sa isang kandidato. Okay, at panghuli, para sa paalala sa lahat, ay gusto kong ipaalam ang mga alituntunin naman tungkol sa pangangampanya. Kasi ang pangangampanya ay isa sa malaking activity ng isang halalan. Ang pangangampanya ay nagaganap kadalasan diyan sa ating mga entablado. No? Pero ang iba doon, kadalasan ang kanilang pangangampanya ay sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga campaign posters or materials. So, saan ba dapat ilagay ang mga campaign materials? Sa dalawang lugar lang, basically. Una, ilalagay lang ng kanilang campaign materials sa tinatawag nating CPA or Common Poster Areas na itinalaga ng COMELEC. Kada barangay ay merong Common Poster Area. At doon lamang dapat ilagay yung mga campaign materials. Meron din naman pagkakataon na humihingi sila ng pahintulot na magtayo ng isang Common Poster Area sa isang lugar within the jurisdiction of the election officer. So yun po yung pwede. Saan pa pwedeng maglagay ng mga campaign materials? Pwede naman doon sa mga private properties. Pero dapat may consent or pahintulot ang may-ari ng bahay na yun. Kung walang pahintulot, yun ay illegal na campaign materials. Ano ba ang mga saan-saan ba dapat hindi nakalagay yung mga campaign materials? Gaya ng mga dati pa, no? Bawal ang campaign materials sa mga lamppost, no? Sa kawad ng kuryente, sa mga punong kahoy, sa mga government centers, sa mga tulay, MRT, LRT, so government structures, hindi pwedeng ilagay ang ating mga campaign materials. So again, common poster area na nakatalaga or tinalaga ng COMELEC kung saan paglalagyan. At pangalawa, doon sa mga private properties, pero ito ay dapat merong pahintulot ng mga may-ari ng bahay or private property na yun. Okay? Meron din tayong mga resolution tungkol naman sa yung gaya ng nasabi kanina, kontrabigay. Ito naman, mga kasama yan kasi ang vote buying or vote selling doon sa committee na nagpapatupad
ng against vote buying and vote selling. No? So, ang vote buying ay isang election offense. Sana po ay mawala na, no? Ang pamimili at pagbebenta ng boto, because this affects the integrity of elections. Kasi pinipigil nyo or nawawalan ng freedom of choice ang mga botante sa pamamagitan ng mga consideration na pinapangako or binibigay sa mga botante. Lalong-lalo na sa mga kanayunan. No? Kaya ating pinupursige sa COMELEC na maalis na ito sa pamamagitan ng isang drive kasamang ibang ahensya ng gobyerno para masawata ang vote buying and vote selling. Sa ganung pamamaraan ay magkakaroon tayo ng isang malinis, maayos, at katanggap-tanggap na halalan. Karapatan nyo ang bumoto. Kaya hinihikayat kayo ng COMELEC na pumunta, lumabas sa araw ng halalan sa inyong mga presinto upang kayo ay lumahok sa halalang ito para bumoto. Hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod, si Attorney Jovi Balangkit, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC National Capital Region. Maraming salamat po. Ang nag-iisang boto, pahalagahan mo. Huwag magpabulag sa salapi ng mga maling kandidato. Kilalaning mabuti ang mga ihahalal. Ano ang kanilang kakayanan, plataporma at nagawa. Buhayin ang pag-asa, bumoto ng tama para sa bansa. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIAI Talk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!